Gumagawa ako ng upside down pineapple cake. Nadaanan ako ng Tito Rog dito, nakita niya itong very creative kong project. Sabi niya, why don't you film it? Make a picture, make a video. Oo nga, nakalimutan ko. Kaya, nandyan ako sa process na yan. Yung process ng paglalagay ng butter dyan sa dish, na i-swirl mo para lahat ng mga space ay malagyan ng butter para magsilbing glue. Ngayon, pagkalagay ko ng mga butter, so, inano ko, nilagyan ko ng brown sugar. Kaya yung mga brown sugar dumikit. Tapos, yan ngayon. Ang susunod dyan, syempre gagawa ako ng, para sa cake naman. Okay. Rog ng harina na regular. Ito yon. Self-rising, okay. Mabuti na lang self-rising ito. Yung pangalawang nabili niya, hindi self-rising. So, for this, 1.5 cup, ang gagawin natin, 1.5 cup, ito ang gagamitin natin para, ayusin na natin. Sundin na natin yung, yung measuring procedure. O, ito na. 1.5 na siya. 1.5 na ba siya? Of course, 1.5 na siya. Alright. Now, itong video na to, dire-diretso to kaya mahaba. Ayoko namang mag-edit. So, stop ko naman. Mabuti na yung dire-diretso. Para sa pamilya. Lipat kaya ako sa sa family na live. Kaya lang kapag live, hindi siya nasasave. Hindi siya nasasave. Wala na. Natatanggal na. Kaya ganyan na lang. Sasave ko siya para padala sa inyo. Huwag doon yung hindi na kailangan pampaasa kasi self-rising na yan. Okay? Salt. Kalahating salt. Kalahating teaspoon na salt. Kailangan i-crank. I-crank. Kasi ito siya ito siya, kaya ika-crank ko siya para 1/2 teaspoon. So, lalagay ko siya dito. Nababasa nyo ba? 1/2 teaspoon. Taran! Nako, lalagyan ko pala ito ng mga cherries. Favorite ng Tito Rog. Yan panoorin nyo kung anong gagawin ko. Mamaya na yan. Cherries muna. Para maganda-ganda. Ang cherries, kailangan natin siyang patuyuin. Naku. Kaya pala sabi doon sa instruction, tanggalin yung tangkay. Siyempre, bakit mo lalagyan ng tangkay? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I need 12. Kadamo man Ngayon, kasi kailangan hindi magkukulay. Alam mo naman ang cherry, makulay, pula. Pulot mo. 10. Dalawa pa. Dalawa pa. Okie-dokie. Good. Paanohin natin yung mga yan. Patutuyuin. Kasi ang sabi, pag hindi siya tuyo, magkukulay ang ating cake. So, 1 potato. Kailangan tuyo. Potato. Lagyan natin siya dito. Ito siya. Not potato. 3 cherry. 4 cherry. 5 cherry. Okay ba?
maganda na ang kinahinatnan. Okay na yan. Sobra naman dami pagdadagdagan pa natin ng cherry. Dito raw siyang mahilig sa cherry. Ako, hindi ko masyadong gusto ang cherry kasi. Pero, i-research ninyo kung anong magagawa ng cherry sa ating katawan. Ngayon yung ating oven, wow, ang liwanag, no? Ang ating oven, ano siya, pinapainit ko na yung oven. Continuation, kumuha ako ng third of a cup of milk para yan mamaya sa ating butter. And then, kailangan ko din ng third of a cup ng sour cream. Third of a cup of sour cream. Okay. Ngayon, gagawa muna ako ng butter, colorful, kung talaga ipinaabot sa 3/4 para hindi siya masyadong matamis. Tapos, ito yung kalahating cup na butter. Yan ang sinasabi kong butter. Ito yung batter. B-U-T-T-E-R. Ito naman, B-A-T-T-E-R. Yan ha, sa mga chef. Kailangan, alam niyo yung pagkakaiba. Yan, binabalatan na natin ito. Kailangan, ano siya, room temperature. Ilagay natin dyan. Okay. Now, haluin natin to para umano yung asin. Mamix yung asin. Mamaya pa naman natin siya ihahalo. Pero kailangan na mix na yung asin. Diyan. Madali lang naman mag-bake. Ang kailangan lang talaga, kumpleto kayo sa recados. Bago kayo gumawa ng cake, magawa na ng lista. At gumawa na ng instruction, yung pagkakasunod-sunod para hindi makalimutan. Ngayon, gusto ko dito ay hatiin natin itong hati-hatiin natin itong butter para madali siyang i-mix. Sabi, room temperature. Kailangan daw room flaky and soft. Kasi kapag yung melted, iba kasi ang texture pag melted. Okay? Yan, minimix ko. Balik natin ito sa ref. Ito mamaya, at saka yung harina, i-alternately nating isasahog doon kapag siya na-mix na. Siyempre, lalagyan natin ng vanilla. Okay. Ayan. Vanilla. Ayan ang aking vanilla. So, ang sabi, 2 teaspoon. Sabi niya, 2 teaspoon. Dalawang teaspoon. Napakadami naman yata, no? Parang 1 teaspoon lang. Kasi hindi naman niya min-measure. Yung pinanonood kong instruction, hindi naman niya sinukat eh. Ako magsusukat talaga. Ayan. 1 potato. Oo nga, sige, gawin natin 2. Masunurin akong bata. Kaya, we have to trust the chef. Kailangan, we have to trust the measurement. Pero syempre, kaya nga tayo gumagawa ng sarili natin para masunod yung ating taste. Ngayon, paghahaluin daw yan.
At saka mo siya i-mix. Mixer. Yan, dito natin gawin para kapag tumalsik-talsik man, nasa lababo. Ito lang ang ating ano dyan yung pagme-mix. Yeah. Ngayon, meron akong 2 egg na nakaabang doon. 2 eggs na nakaabang. So, ayan. Nice and floppy na siya. Maingay kasi kaya hindi ko na isinama yung yung pagme-mixer niyan. So, lagyan daw natin ng egg. Taran! One at a time. Nasaan na yung aking here, tissue. Tatalsik, huwag sana. Natin sila. Ayan. Kasi nagkakalat-kalat. Ayan. Okay. Gamitin pa natin yan mamaya-maya. Okay? Ano ba ang susunod natin? Teka. So, next, ilalagay na natin kalahati lang nitong 1.5. Ilalagay natin siya. Kalahati lang. Kalahati na ba? Yan. Ano natin? Mix. Just lagyan natin ng kalahati nito. Yung ating sour cream. Okay, done. Ngayon, ito ang pinakamagandang part. Ilalagay na natin ang ating batter sa ating decorated na pineapple dish. Like that. Kakalat natin yan.
Sayang eh. Kalat natin siya. Kailangan even. Like that. No, hindi natakpan lahat, pero kasi aalsa naman yung cake na yan. Pero napakaganda niya. Tingnan na natin. Ayan na ang itsura niya. Umaalsa kasi siya. Yan. Maalsa. Okay. Yan. Malapit na yan maluto. Meron pa siguro mga 25 minutes pa or 20 minutes pa. Check na ulit natin. Ayan o, brown na siya. Sobra ng pagka-brown. Ilaw kaya natatakpan. Ayan o. Brown na talaga siya. Meron pang siguro mga 12 more minutes. Ayan ang kinahinat na ng ating upside down pineapple cake. Yung mga pineapple na dinesign natin kanina, nandun yun sa ilalim. So, itataob natin yan at ilalagay sa platter para ang design nasa ibabaw. Kaya nga tinawag na upside down pineapple cake with cherries on top. Maghihintay tayo ng mga 20 minutes to 30 minutes para malamig-lamig na siya, tsaka natin siya itataob. Ililipat sa isang platter. Tada! Ayan ang resulta. O, malinis ang dish. Ang sarap nun, mga asu-asukal. Ayan na. O, ang ating project. Ang sarap. Ang Tito Rog, nalalaway-laway na. Natatakam. Yan ang kinalabasan. Paikutin natin. Wala akong yung rolling pin. Yan. Masarap yan, sunog-sunog. Pero malambot yan.